Hello mga kaidolo, magandang buhay and welcome to Kuya Mo Gio TV at ito ang seryeng Kwento Mo, Guhit Ko. At dito ko na nga sisimulan ang aking kwento. Ang kwentong ito ay hango sa isang sikat na singer na itatago na lang natin sa pangalang Parok. Si Parok ay ang maalamat na mga awit sa bandang Reyna. Isinilang siya noong September 5, 1946 sa kakaibang isla ng Zanzibar na ngayon ay bahagi ng Tanzania. Siya ay isang anak ng isang Ingles na politiko na patuloy na naglalakbay para sa trabaho. Si Parok ay nagtapos ng kanyang primaryang paaralan sa Bombay, India na ngayon ay tinatawag ng Mumbai. At pagkatapos ay nagtapos ito sa England na tinubuang bayan ng kanyang pamilya. Ang international na pagsasanay ay magbibigay daan sa sensitibong mga awit sa hinaharap na makakuha ng makabuluhang karanasan. Ang kapalaran ni Parok ay hindi katulad ng musika dahil siya ay pumasok sa Ining Institute of Art na major sa sining at disenyo. Hindi nagtagal ay ipinakita niya ang kanyang natatanging kakayahan bilang isang pianista at isang mahusay na bokalista sa mga bandang tulad ng Sour Milk Sea at Wreckage. Sa kanila siya nagsimulang bumuo ng kanyang mga kakayahan sa artistiko at entablado. Ngunit ang pagpupulong kina Brian May at Roger Taylor ang nagpabago sa kanyang buhay. Itinatag ng 3 grupo na kilalang kilala ngayon at ito ay ang bandang Queen. At siya na nga ay binansagang Freddie Mercury. Pinili niya ang Mercury bilang tanda ng paggalang sa mythological messenger ng mga Diyos. Ang pangangailangan naman para sa isang bass player ay pinilit nila si John Deacon na kompletuhin ang lineup. Tulad ng sa buhay, ipinakita ni Mercury ang kanyang sarili bilang isang natatanging tagapalabas, puno ng mga dramatikong kilos, isang tunay na hayop sa entablado. Sa madaling salita, isa siya sa iilang mga performer na talagang makapagpapailaw sa stadium sa kanyang presensya at kilos upang makakuha ng atensyon ng libo-libong manonood. Ang lahat ng mga konsyerto ng Queen ay talagang napakaganda at hindi malilimutan. Salamat sa mga kasanayan sa entablado ni Freddie Mercury, kaya ang mga awit ay palagi nagpapakita ng lakas ng loob. Nabubuhay ang kanyang sariling katangian ng maraming beses nang walang kahihiyan na nagpapahayag ng kanyang homosexuality. Nagkaroon siya ng AIDS. Posible itong nagkasakit noong 1986. Isang sakit na humantong sa kanyang maagang pagkamatay. Noong 24 ng Nobyembre 1991 mula sa pulmonya. Pagkalipas ng ilang buwan, nag-host sina Brian May at Roger Taylor ng isang malaking Freddie Mercury tribute concert na nagtatampok ng mga artist mula sa buong mundo. Noong 2018, inilabas ang musical biopic na Bohemian Rhapsody na nagsasabi tungkol sa buhay ni Queen at higit sa lahat, ang alamat ni Freddie Mercury. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa mga nanood at mga nakinig ng ating serye, Kwento Mo, Guhit Ko. At ito, ang Kuya Mo Gio TV. Please like and follow for more story. Paalam!